Ano ba yung nasa batas? Ano ba yung nakikita ko ritong magiging senaryo pag pinili niyang mag-resign ng maaga? Ngayon, kung nag-resign, that's a good question. Kung nag-resign po si VP Sara, hindi pa rin po marapat na itigil ang proseso. Bakit? Kasi ang purpose po ng impeachment ay dalawang bagay. Okay? Kapag ang proseso ay nakalabas na sa House of Representatives, ibig sabihin, doon sa determination of probable cause ay naging positibo din. Sabi nila na may possibility talaga na ginawa nga niya yung mga bintang sa kanya. Tapos, inadopt ng plenaryo, no, nanindigan yung at least 105 members ng Kongreso na iharap natin ang Vice Presidente sa impeachment court. Then, yun pong boto ng at least 105 or yung one-third. So, magiging ito yung magdadala ng impeachment complaints. Yan, yung complaints na yan, magiging articles of impeachment yan na dadalhin sa Senado. Once na-receive nila yon, automatically constitutes the Senate as an impeachment court. Dapat, yung right away, yung standard definition niya. At yan ay pinangako ni Tito Soto, even nung campaign period pa lamang. 'Di ba? At saka naging Senate President na siya. Well, let's see. Kasi I'm expecting na may mga outside pressures diyan, like rally na naman ng Iglesia ni Cristo, 'di ba? Na obviously it's a threat to our politicians na hindi hindi namin kaya kayong minusan ng points sa langit, pero kaya namin kayong minusan ng at least 2 million votes mula sa aming membership. So ganun yung magiging nito, maraming factors pa. Yung tanong ngayon, napapaano kapag ka nag-resign? Halimbawa, nasa determination on probable cause, nag-resign, hindi po nila dapat itigil yan. Tuloy pa rin. Sumagot man si Sara o hindi, tuloy pa rin yon. Pero alam nyo ba na magiging mabigat ang buhay ni Sara kapag siya ay nagbitiw bilang Vice Presidente ng napakaaga? Bakit? Kasi yung mga kaso na isinampa na sa kanya sa ombudsman, pwede na pong umusad. Ano yung mga kasong yun? May mga mabibigat doon, may plunder pa doon. Mga non-bailable offenses, yung mga nakasampa sa ombudsman. Lalo na ang ombudsman may kapangyarihang magpalabas ng warrant of arrest. 'Di ba? May kapangyarihan na magpatalsik ng isang miyembro. Hindi namang literal na tatanggalin bilang senador o kongresista. Kung hindi, kaya nilang magpa-aresto. Nasa pa lang yan, ombudsman pa lang yan. So ngayon, tawag dito, ang mangyayari dyan, parang suicide yung ginawa niya. Pwedeng maging classmate niya si Bong Revilla. Kabilaan sila ng selda. Yun ang problema niya. Tapos tuloy-tuloy pa rin yung paglilitis dyan ng impeachment. Hanggang sa mauwi doon sa yung one-third votes ng plenary, kung sila ay pumapayag na ang nag-resign na Vice Presidente ay ipalitis pa sa impeachment court. Kasi wala naman pong nakalagay sa Constitution natin, ito gusto kong i-point out, na kapag ka nag-resign ng isang impeachable official, that same terminates the process of impeachment. Okay, so tuloy-tuloy pa rin yon. Ganon ang mangyayari doon. Tapos nakakulong pa siya kasi yung mga kaso na nakasampa sa ombudsman at madali pang trabahuin nila yan na maiakyat yan sa Sandigan Bayan. Okay? Now, pag yan nandiyan na sa Senate yan, na litis nila, diba? Tapos sabihin natin na wala na si Sara, tanggal na sa pwesto, nag-resign. Dapat ang Senado tuloy-tuloy pa rin yan. Meron pa kasi silang isang dapat na litisin dito. Kailangan nilang pagdebatihan doon. Kailangan nilang i-determine dapat ba ipataw natin ang isang kaparusahan. Kasi moot and academic na doon sa unang purpose ng impeachment, which is removal from office, right? Kasi she already resigned, just in case. No?
So hindi na 'yun pag-uusapan na tanggalin pa siya sa puwesto. Pero isa pang pag-uusapan, sabi kasi ng Constitution may isang parusa pa diyan, yoong, perpetual disqualification. Ano-ano nga ba yung mga kaso? Kasi ang titignan dito, ano-ano ba yung mga kaso na merong perpetual disqualification under ng ating revised penal code? 'Di ba? Katulad ng mga pagnanakaw, eh may akusasyong ganun laban sa kanya. Oh, yari na, 'di ba? So magkakaroon, ibig sabihin, hindi ko inaakusahan ng Vice President natin. Ang sinasabi ko lang, ano ba yung nasa batas, ano ba yung nakikita ko ritong magiging senaryo pag pinili niyang mag-resign ng maaga, 'di ba? So mapipilitan ngayon ang Senate Impeachment Court na magkaroon ng botohan ng final verdict nila kung ipapataw sa kanya ang perpetual disqualification, at kung sakaling gawin nila yon, patawad siya ng perpetual disqualification, hindi na po siya makakatakbo sa anumang posisyon dito sa sa gobyerno natin. So mananatili lang naman siya bilang isang abogado pa rin. Ganun yung mangyayari sa kanya. Hindi na siya pwedeng mag-mayor, hindi siya pwedeng maging punong barangay, maging kagawad. Lahat ng elective positions, hindi na po pwede sa kanya yon. Kung hindi naman siya mag-resign, normal process, i-impeach siya, tapos ng impeachment, pagka-impeach sa kanya, at the same day, kailangang ipataw rin sa kanya yung isa pang penalty, yung perpetual disqualification, kung gugustuhin ng mga senador natin yan. Oh. Kasi may nangyari tayong ganyan eh. Naalala ninyo yung isang taga-ombudsman, si Conchita yata yun. Correct me if I'm wrong kung sino yon. Di ba nagkaroon ng impeachment sa kanya? So ang ginawa niya, nung nakalusot sa Kamara yung impeachment, so yung Senate Impeachment Court, di ba sabi ko nga, base sa Constitution, automatically nagko-constitute yan, nagta-transform yan ng Legislative Senate into a impeachment court. Hindi pa sila nakakapag formal na nag-take ng oath, ganon. Nag-resign na siya. So dapat po, itutuloy pa rin ng Senado yung proseso na yan. Yan ang mandato nila. At obligado pa rin siyang sumagot para ipaglaban na ako ay dapat ay may karapatan pa rin ako na na maka-participate sa mga halalang darating. Ipaglalaban niya yung sarili niya para doon. Yung mga kaso kasi, kung bakit po siya tatanggalin sa pwesto, kung bakit yun ang parusa lang ng impeachment. Tandaan nyo ha, ang impeachment po, ang sa Senate, hindi po kailangan ang beyond reasonable doubt, katulad ng mga nasa korte natin, na kailangan pagkasong kriminal, patunayan mo ito at beyond reasonable doubt. Yung walang halong pagdududa kahit 0.0001%. Ganon. So, ganito, sa Kongreso, dyan sa Committee on Justice, hindi po kailangan ang beyond reasonable doubt. Pero, yung ebidensya dapat ay kapani-paniwala na or convincing na ito ay pwede na siyang mahatulan. Ganon. So, yung pagdating doon sa impeachment court, sa Senate, ganon lang din naman. Ito bang ebidensyang ito at mga testimonya nila at yung kanyang sagot, pag tinimbang natin, dapat ba siyang mahatulan? Ganon. At pag nahatulan, anong ihahatol natin? Ang sabi ng Constitution, dalawa. Tanggalin siya sa pwesto. Bakit po tinatanggal ang impeachable official sa pwesto? Para kagyat siyang mapanagot sa mga bintang laban sa kanya. Okay? Ganun yun. Kasi sabi nga ng Korte Suprema, itong nakaraang, tsaka yung July 2025 ruling nila, tsaka yung latest in January, sabi nila, ang purpose kasi ng impeachment ay mapadali ang pag-alis doon sa impeachable official sa kanyang pwesto. Kaya kailangan yung sapat na ebidensya para siya ay makonvict. Kasi hindi daw po nararapat na magtagal sa pwesto yung mga may bahid, yung mga inaakusahan ng mga impeachable offenses. Ibig sabihin, kapag ikaw ay isang leader ng bayan, whether you are an impeachable official in category or not, dapat nga, di ba sinasabi ko paragi, hindi nga dapat nasasangkot ang pangalan nila dyan. Di ba? So yun din ang punto ng Korte Suprema.
Kaya gusto nila maging maayos ang proseso. At yun ang ginawa ngayon ng Kamara under the new wisdom tooth of the Supreme Court. At maganda naman, di ba? Nakita ng taong bayan yung proseso. Yung mga defenders nagsagutan, di ba?